Yun, magandang maulan na gabi po sa inyo lahat. Ngayon, meron po akong share sa inyo na window type po ito na Kondura. Na, yun, share ko lang po sa inyo. Ang tawag po kasi dito, kadalasan nakikita ko sa mall, inverter grade. So, ito pong inverter grade na ito, magtataka ako kasi may inverter na nakasulat eh. Pero hindi naman siya inverter talaga. So, meron silang sinasabing inverter grade tsaka full inverter. So, share ko lang po sa inyo, ganito po yan. Yung inverter grade, napansin ko, ang gamit po sa kanyang refrigerant o freon, yung mga pang-inverter kadalasan na compressor. Yun po ay yung R410A, R410A kung tawagan o yung R32. So, yung pong mga yun is mas efficient. So, medyo mas mababa siya sa kuryente. Pero actually, hindi po siya full inverter. Yun, so ibang topic po yun. Sinare ko lang po kasi ito po yung klase ng window type na gagawin natin ngayon. So, hindi po ito full inverter. So, yun ang bali, share ko po sa inyo. Bali, ang gumawa po nito, ilang technician na rin po yata, mga tatlo po yata. Hindi ko gano'ng malala. Pero yun po ang kwento ng customer. Yun. Ako po kasi, bago ako gumawa ng aircon, bago ko galawin ng isang aircon, tinatanong ko muna lahat ng mga previous na mga ginawa dun sa aircon na yun, previous repairs, para syempre meron tayong background kung ano yung mga dapat nating gawin, dapat nating i-check. Hindi po ako basta gagalawin ko kagad. So kailangan alam muna natin kung ano yung mga ginawa ng mga nakaraan. So yun, ang tinanong ko rito, ano po yung pinakauna naging sira? So ang pinakauna naging problema daw po nito is tulo lang. Pakita ko sa inyo yung aircon. Medyo madilim dito kasi dyan na. Ayan. Ito po yung mukha niya. Baliktad yung camera ko mamaya, ihaharap ko para introduction muna tayo. Ito yung mga gagamitin nating tools. Lagi ko kasama sa sa servicing natin. So, yun. Ang nangyari po rito is tumutulo lang daw po at saka medyo nawalan siya ng lamig. So, nung medyo nawalan ng lamig, tas tumutulo na, tumawag siya ngayon ng technician. So, ang ginawa daw po ng technician is nilinis. At, pagkatapos daw po linisin is kakargan daw po ng freon dahil kulang na. So, yun. Pagkatapos daw po noon, kinargaan ng freon, nilinis. Ako nga po pala, itong aircon ito is wala pang 1 year o parang 1 year pa lang ata, bago pa. So, doon ako nagtataka, bakit siya nagkalik ng ganun palang katagal is bago pa to. So yun, okay, pinakwento ko ulit kay customer, hindi ganun na nga nung nangyari, ano. So, napansin niya parang hindi gaano lumalamig. So, ang ginawa niya, tumawag ulit siya ng technician pa ulit, parang second opinion. So, ang ginawa namin ng isa pang technician is may leak daw, so parang pinargahan ulit, ganun pa rin daw, tapos kailangan daw palitan yung ano po nga muna ito, yung capacitor. Ayun, tapos nung pinalitan yung capacitor, ah, parang ganun pa rin daw eh. So, ang sabi naman ngayon, ang may problema daw yung OLP. Kung mga parang nagtitrip yung compressor, bumibitaw, OLP daw. Yung OLP, yun po yung overload protector. Siya po yung nagpo-protekta sa compressor. Pagka nag-high ampere na, ipoprotekta ng OLP yung compressor natin. Mamaya papakita ko po sa inyo. Para hindi naman masira kagad yung compressor natin. So parang breaker po siya sa mga bahay natin, parang ganun. Pag may nag-high ampere siya, yung magkakat para hindi masunog ang bahay. Ito naman, para hindi masira ang compressor. So, okay. So ganun nangyari, ano? Binalikan ulit, pinalitan na yung OLP. So nakatatlong balik, nakatatlong gawat para dito. Ngayon, ako naman po yung tinawagan. So, ayan, pinakwento ko na nga, ganun nangyari. So, sabi ko, pinakita po ba sa inyo kung saan yung leak? So, wala eh. Ngayon, ito na, pinakita ko sa customer kung paano yung ginawa ko. Siyempre, lagi tayong check muna ng amperahe. Tingnan natin kung nare-reach niya yung tamang amperahe. So, napansin ko, bigla, nawawala yung compressor. Yun na nga, yung OLP parang nagtitrip. So, sabi ko, may problema rito. Tapos, yung amperahe niya naman, hindi niya rin nare-reach gaano yung specs doon sa ditong specs ng window type na to.
So, ibig sabihin, ang freon o refrigerant, kulang. Ibig sabihin, may problema. Baka yung nagkarga, kulang ang kinarga. O pwede, baka hindi naayos yung leak. O pwede, baka may leak pang iba. So, ito na po. Pakita ko sa inyo kung paano mangyari. Pakita ko rin po sa inyo yung mismong window type na aircon na gagawin natin. Ito na po. Okay, so ito po yung gagawin nating window type. So, Conduro po ito. Yan ang itsura niya. So, digital na rin. Ayan. Ito yung specs niya. Yun. Okay, yung itsura. Okay. So, ito po ngayon yung napansin ko. Actually, kung ako po ang tatanungin, doon pa lang sa pinakaunang problema na hindi gano'n lumalamig tapos tumutulo. Ibig sabihin lang po nun, madumi na ang aircon nyo. So, bakit tutulo? Ito po itsura niyan. So, Condura po ito yung Condura. So, ito pong evaporator natin, talagang nagtutubig po yan. Yan, tutubig po yan. Magmo-moist, magtutubig. Yan, dito po yung drain pan niya. So, dyan dumadalo yung tubig. Pag bumagsak na yung tubig dyan, yung moist, dito siya ngayon pupunta. Yan. Dyan dadaloy yung tubig. Yan. Yan, dyan. Sana nakikita. Tapos, teka lang Ayun, yun, may butas doon na maliit. Teka lang, focus natin. Yun. Pasensya na, medyo blurred. Hanggang dyan lang ang kaya ng camera natin ngayon. Ayun, okay. So, pagka yan po is nagbara na yung parang mga lumot, katagalan, o pag madalas din ang gamit, syempre. So, talaga magbabara po yan. So, pag nagbara yan lang naman ang daanan ng tubig natin. Yung tubig, imbis na dyan pupunta, dito na, sa harap. Dahil nga po barado na. Dito na, sa harap. Yan. Tatapon na dyan. So, yun. Tapos, ang sabi, hindi gano'n lumalamig. Dahil nga po marumi na, barado na to, yung heat transfer, yung pagpasok ng hangin dito, hindi na gano'n makapasok. Hindi na rin may labas dito dahil nga po barado na to. Kaya lang, sinabi na ng technician, nakargahan na rin. So, yun ang nakita kong mali. Dapat, pagkalinis, yun na yun Tapos tinesting. Pero hindi, isinabay yung karga. So, doon, may nakita akong mali doon. At saka yung hindi pinakita yung leak, para sa akin kasi ako lagi kong pinapakita yung leak So, tingnan nyo po. Ayan. Tingnan nyo naman po yung mga tubo, bagong-bago. So, para magkalikto, kailangan butasin yan Kasi bagong-bago po, pasensya na. Medyo naawa kasi ako dito po sa aircon ng customer. So, yun. Tapos dito po madalas mga nagkakalik. Dito sa loob na yan. Tsaka dito. Bakit? Ano kung pinagmumula ng leak? So, yan po. Dahil nga po nagmo-moist, may tubig ang aircon natin. Ito po, bakal yan. Ito po mga to, kinulayan lang yan ng kumpanya. Pero actually, copper tubing po yan. Yan, copper po yan. Tanso. Yan, tanso. So, ito bakal. Kung mapapansin nyo po, merong kalawang. May kalawang. So, bakit nagkakalik? Pag kinalawang po yan, at nasira na, medyo nawakwak na. So, nagva-vibrate ang compressor natin. Sa vibration ng compressor, pupunta sa body, pupunta dyan sa bakal. Ngayon, yung vibration, kakainin niya ngayon yung tanso. Pag nabutas yun, doon na magkakalik. Pero actually, ang aircon po, ang refrigerant, ang freon, hindi po basta-basta yan nauubos hanggat walang butas. Hanggat walang lalabasan yung freon natin kasi silyado po lahat yan Lahat po yan nakahinang. So nakahinang po yan lahat ng joints. Nakahinang. Kaya isa pang pinagmumulan po ng leak, halimbawa po nag-DIY kayo ng linis, meron pong tornilyo yan dito. Kadalasan may tornilyo yan dito. Minsan napagpapalit yung tornilyo dito sa taas. Ayan, mahaba po yan. Teka, papakita ko po sa inyo. Pasensya na po, magulo ang camera natin. Hawak-hawak ko lang po
So tanggalin natin to. Yan. Yan, mahaba po yan. So pag yan po, napagpalit dito, tusok ang tubo. Yan, tusok ang tubo po. So yan ang mga madalas kong pinagkagalingan ng leak. Pero yung ganitong bagong-bago, nakakapagtaka po kung bakit sinabing may leak. So ang tip ko po sa mga customer, pagka po sinabi sa inyo na ang aircon nyo po ay may leak, sabihin nyo po sa technician na ipakita po sa inyo kung nasaan ang leak. Gusto na naman po ang mga camera, pwede po nating papicturan sa kanila. Kung pull out nila, papicturan po, pa-videoan kung saan po nagli-leak. Yun. Tapos sa mga technician naman po, ito naman po ang tip ko. Ito ang nakita ko pong problema rito. So nagkarga nga po nagkarga yung pinakaunang technician. Ito po yung sinasabi ko. So nag-iwan po siya ng access valve o pito. Yan, access valve, pito, pasusuhan, yan po ang tawag namin dyan, mga technician. Kaya siya tinawag na pasusuhan dahil dyan na po tayo makakapagkabit ng gauge. Dyan na po makakapagkarga ng freon, ng refrigerant. Yan, so may pito po yan dyan sa loob. May pito yan dyan. Pause natin. So ito po, hindi po yan iniiwan dyan. Once na mag-repair, dapat po hindi iniiwan yung pito. Kasi pag binili nga po natin itong aircon, lahat po yan silyado, wala pong pitong nakakabit dyan. Bakit hindi dapat nag-iiwan ito? Dahil po dito, yung shredder valve o yung pito, dyan po kadalasang nagmumula ang leak. Yan, dyan. Dyan po sumisingaw. So pag nagkarga, tapos sinabi ulit ng customer, hindi gano'n na naman lumalamig, kakargan ulit ng technician. Pagka ang gagawin niya na, karga lang siya ng karga dahil nga sumisingaw dito. So pera ng pera si technician. Sad to say po, pero gano'n ang karamihan ko pong nakikita sa mga customer ko. Nag-iwan po ng ganito, tapos kakargahan ng kakargahan. So dapat po yan hindi ganyan. So ipapakita ko po sa inyo sa mga susunod kong video kung paano yung gagawin ko rito. Yun, pero ngayon po sinishare ko sa inyo to para po ma-warningan ko kayo at mga tips ko po sa mga kapwa technician at mga customer na sa mga about sa leak na ganito. So ngayon papakita ko po sa inyo. Ayan po, yan dito. Yan, ito pa po yung isa kong tip para sa mga technician ulit. Ganito po ako mag-leak test ng pito. Ang iba po ang ginagawa is nagkakanaw sila ng sabon sa tabo. Pagkakanaw ng sabon, kukunin yung mga bula, ilalagay ngayon dito. So pagka ilagay natin diyan yung bula po, ano po bang hinahanap natin dito para malaman natin may leak? Di bula po. Kung ang bula na po ang inilagay natin diyan, tapos naghanap ka ng bula, naku po, parang napaka common sense naman po. Paano mo makikita nabubula? Nilagyan mo nga po ng bula. So ito gawa pa po ng tatay ko ito. Yan. So aircon technician din po ang tatay ko. Yan. So ito po, ang ginawa niya yan, may maliit na butas dito. Yan. Para ang lalabas lang sa sabon, hindi yung bula, sabaw lang. Sabaw ang tawag namin ng tatay ko, sabaw. Sabaw lang gamitin mo, ha. Ayan. Pagka pinisam po, ayan, sabaw lang ang lalabas dyan. Kadalasan po namin itong gamit sa sasakyan, sa nagbabaklas din po kami, nilulubog namin sa tubig. Pero ito po yung pinakauna. Ayan. So sabon po ang laman yan. So kung makikita nyo po, walang bula. So ngayon, tingnan po natin ito. Yun po yung tip ko sa mga technician sa pag-leak test. So ito, tingnan po natin, ha. Tingnan natin yun, ha. Ayun, so ang lumabas lang ay sabaw. May konting bula, pero antayin natin. So kailangan
matagal tayo kung magligtas. Hindi yung basta nilagyan lang natin, wala bumubula. Santayin natin, dapat mahaba ang pasensya natin sa ganitong trabaho. So tip ko po to sa mga technician. Yun, kita nyo po yung lumabas sa isang malaking bula. Yung pa isa-isa po na yun, napakalaking bagay po nun. At sa paunti-unti pong pagsingaw nyan, katagalan po yan, ubos ang preyon nyo, ang refrigerant. So antayin pa natin. Antayin pa po natin. Tingnan natin kung talagang may leak siya. May tumatagas. Tingnan natin. Medyo matagal po. Talagang actually ako pag naghanap ako niyan, ako talagang ayun, lumabas na. So dalawa na po yun. Yan, paunti-unti po na yan. Napakalaking bagay po yan. Yan. So ang ginagawa ko naman pagka ganyan ba, gusto ko talaga makasigurado walang may lumabas na konting sabon sa bula sa pagliligtas ko. Inaano ko po, inihipan ko. So pagkatapos kong hipan, lalagyan ko ulit siya, titignan na dapat walang sumamang bula. Meron ulit. Ulitin ko. Yun. Yan, perfect. So yan, sabaw na sabaw lang po yan. So antayin po natin ulit. Last na bula na lang. Tapos papakita ko po sa inyo yung isang ginagawa ng mga technician. Nakikita ko madalas po eh. Kung paano yung ginagawa nilang pagliligtas eh. So tip ko po ito para po para mas madali tayo magligtas. Sinishare ko po ito para makatulong po. Tingnan natin. Kailangan mahabang pasensya. Antay tayo. Ayun na. So sumisingaw. Sumisingaw po. Yan. Ako po pagka nag-repair, nag-system reprocess, ang tip ko rin po sa lahat ng mga kapwa ko technician, wag po tayong mag-iiwan ng access valve. Okay? So ito po, pakita ko sa inyo isa pang ginagawa ng mga technician. Kuha lang po ako ng sabon. Umuulan po ngayon. Umuulan. Kuha tayong sabon. Tayong sabon. Ito. Ulit doon sa aircon. Okay. So, ang ginagawa po ng mga technician, di sabon po, may sabon. Inaalog yan. Ayan. Naalog. Pag alog na, ang dami ng bula. Kukunin ngayon yung bula po. Ayan. Ayan. Tsaka po ilalagay dito. Ayan. Ay. Ayan po. Ayan. Tama. Ikumpara po natin yung ganyan at saka yung ginagawa po natin na ganito. Ayan. Antayin po natin. Kahit po siguro tayo mag-antay, hindi natin alam kung bubula ba po yan o hindi. Hindi. Kumbaga para po nating dinaya yung sarili natin. Sana po nakatulong sa inyo to. Yan po yung nakikita ko naging problema. Punta lang po tayo dun sa OLP, yung sinasabi po nung pinalitan din daw po. Yung capacitor medyo minor na lang yun eh. Sa OLP naman po, ito kailangan asintado rin tayo. Bakit? Parang ganito lang po yan. Halimbawa po, naglagay tayo ng breaker sa bahay.
at yung nilagay po natin masyadong mababa, natural po laging magti-trip yun pagka po hindi kaya yung load. So dito po sa OLP dapat asintado tayo. Meron pong mga numbering yan, mga ano, kung pang 1 HP, pang ano, yan dapat sigurado tayo sa ipapalit natin ito. Dahil kung hindi, kung mas mababang HP ang may palit natin dyan, magti-trip po na magti-trip tong OLP natin. Magti-trip po na magti-trip yan. Okay, tsaka isa pa po, ito pa, nakita ko isang problema pa po. Hihina na yung ano ko, yung ilaw ko. So nagpalit siya ng OLP, ang haba nung terminal dito. Pero ito, hindi niya pinalitan ng nakaganto. Sa pahaba siya. Naipit na po yung wire dito. Naipit. So ang tendency dyan, yung wire dyan, ipit na. Tumatama na po dito. So dapat pagka ganyan, gawa natin ng paraan para hindi naman na-stress yung wire natin dito. So nga po pala, hindi lang basta high ampere ang sinasalo nitong OLP natin. Kaya po siya merong spring dito. Yan. Tatama po yan dito. Yan dyan. Para mai-push niya yung OLP natin dito sa compressor. Para intact siya dyan. Bakit? Kasi po itong OLP, pag naramdaman niyang sobrang init na ng compressor, ikakat niya pa rin yung kuryente. Ibig sabihin, merong abnormality na nangyayari. Sobrang init ng compressor. So ngayon, bakit po ganun? Bakit nagtitrip palagi ito? Sa observation ko po, kaya lagi siya nagtitrip dahil may leak nga po rito. Dahil kulang ang refrigerant. Dahil kulang ang refrigerant, yung babalik na refrigerant dito sa compressor natin, kulang na rin. Ang refrigerant po kasi, siya rin yung nagsisilbing parang coolant sa compressor natin dahil pagbalik po niyan sa suction line dito, yun, sa buong compressor malamig po yun, siya na rin ang nagsisilbing magpapalamig dito. Okay, so dahil po doon po, yun po ang naging findings ko rito. So ito, check po natin yan kung tama talaga yan at check din po natin yung capacitor. Pero ang nakita ko po rito yung pinakamali, yung pag-system reprocess. So ayun po, sana po may natutunan kayo dito sa ginawa nating vlog o video. Sana po nakatulong ako sa mga customer at sa mga kapwa ko technician. Maraming salamat po. At papakita ko po sa inyo pagka masyadong mahaba na po itong video ko eh. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Thank you po.